Bakit po ang babae kailangan ang may mahabang buhok at magpalda? Kasalanan po ang hindi po sumunod? Unang-una kapatid, hindi naman eksaktong magpapalde, no? Ang babae o gaya ng paniwala ng iba. Ang aral sa Biblia, yung mahinhing damit, gagayak ng mahinhing damit. Basahin natin ang 2:9, kapatid na Luz. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Ang kailangan sa babae, maggagayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Sa Bibliang Katoliko, ang pagkakasulat dyan, ang pagkakasalin, Gayon din naman, ang mga babae ay huwag maging magaslaw sa pananamit, bagkus maging mahinhin at mayumi sa gayak. ayon, sabi, huwag magaslaw sa pananamit, bagkus maging mahinhin at mayumi sa gayak. Alam mo kapatid, hindi naman mahinhing gayak yung labasan dede, labasan pusod, labasan puklo, at lalabas pa ngayon, nilalabas yung puklo, lalagyan pa ng tato para mapansin. Pagka ganun, labag sa aral ng Biblia yun eh. Kaya hindi kami pumapayag na ganun ang aming mga babae. Pwede namang magsuot ng pantalon ng babae o slacks. Huwag naman yung masyadong makipot na nakamarka na yung harap, nakamarka ba yung panty, at manipis pa. Lalabas, pag tingin ng lalaki sa'yo, na nagkakaroon ng nasang hindi maganda. Ganun, yun ang iniiwasan yung makapagbigay ng masamang pagnanasa sa mata ng tao. Kasi pakinggan mo sa 2 Pedro 2, ganito ang sabi sa 14 Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Tingnan mo, meron sinasabi sa Biblia ang mga tao na may mga matang puspos ng pangangalo niya na hindi tumitigil sa pagkakasala, hindi naglilikat sa pagkakasala. So nakakapagkasala sa tao yung mata pagka merong nakikitang mga kahalayan. Nangangalo niya yung mata. Nagkakasala tuloy sa Diyos. Kaya hindi kami pumapayag ang aming mga kapatid na babae magdamit ng mga masyadong makikipot, nakamarka na yung harap, nakamarkang-marka yung dede, kitang-kita mo yung utong, tapos yung iba hindi lang nakamarka, nakalabas na talaga yung dede. Pagka ikaw nanonood lalaki, ano mararamdaman mo pagka ganung may kakalakalabog doon na kakalakalabog na kakanimbata ron, di ba? Anong mangyayari? Di ba mag-iisip ka ng masama kung minsan, natutukso ka, kaya nga yung mga nasa sasakyan, sa bus, pagka standing room na, nako sawan-sawa yung mata sa kasisilip dahil labas talaga yung dede, konti na lang nga nakatago Tapos pati puklo. Yun ganong mga damit, bawal ng Diyos yun kung sa Biblia pag-uusapan, kapatid. Kasi kung ikaw ay nagbabanal at ayaw mong magbigay ng pagkakasala sa iba, mangangalon niya sila sa mata, sa katitingin, maghahangad sila ng hindi maganda, hindi ka magdadamit ng ganon. Kaya ang sabi, mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Tinan mo yung madre ng Katoliko. Meron ka ba nakitang madre ng Katoliko, naka-miniskirt tapos labas ang pusod? Ang kanilang damit maayos, di ba? Kasi paniwala nila nagbabanal sila Kaya sabi ko nga doon sa nakadiskusyon kumpare, kung talagang totoo yung relihiyon mo, bakit yung madre lang ang pinagsusuot mo ng banal? Bakit yung mga miyembro mo balbal? Kung minamalasakit mong maligtas yung lahat ng tao, pati madre, pati yung hindi madre, dapat ituro mo. Sabi, kasi meron akong nakausap na madre nung araw, meron kaming katulong sa bahay na Bisaya, taga Mindanao siya, mabait yung aming katulong. Ngayon, yung kapatid niya, nung lumuwas ng Maynila,
ay nakituloy sa amin. Yung palang kapatid niya, madre. Nakituloy sandali sa amin siguro mga 1 buwan dahil may inaayos na papeles. Ang sabi ko dun sa madre, ang damit niyong mga madre gusto ko, sabi ko, maganda kaysa sa mga miyembro nyo. Ba't ka ako iba kayong magdamit kaysa sa mga miyembro ng Katoliko? Kasi ikaw sa amin may disiplina. Kasi gusto ng Diyos yung disiplina. Sabi ko, kung talagang disiplina yan at gusto ng Diyos, bakit hindi sa lahat ng miyembro nyo ipatupad? Bakit madre lang? Parang ganito lang kapatid, si Presidente Cory, nakakita ka na ba si Cory naglabas ng pusod at nagdamit ng pagkakipot-kipot? Kasi ginagalang na babae, si Leticia Ramos Yahani. Wala akong nakitang mga senadorang babae, kagaya ni Senadora Loren Ligarda, naglabas ng pusod, naglabas ng dede, o kaya nag-miniskirt o nagpantalo ng pagkakipot-kipot. Wala akong nakikitang ganun Artista lang ang nakikita kong ganun. Kaya masasabi natin, kung talagang susunod tayo sa Biblia at may takot tayo sa Diyos, ayaw nating magbigay ng kasalanan sa mga makakakita, magdadamit tayo ng mahinhing damit. Yun ang aking sagot doon, sapagkat yun ang nasa loob ng Biblia. Hindi ko naman sariling aral yun. Binabasa lang natin. Okay. Yung po bang mahabang buhok, kailangan pa po ba? Basahin natin yung unang Korinto 11:14 hanggang 15, kapatid na Luz. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pinakalambong. Alam mo, bigay ng Diyos yung mahabang buhok sa babae, parang pinakalambong. Na pagka may mahabang buhok ka, nananalangin ka, pinakalambong mo yung mahabang buhok mo sa harap ng Diyos. Sabi ng Biblia, pagka ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay. Para sa paningin ng Diyos, mahalay sa lalaki mahabang buhok. Pero pagka ang babae ang may mahabang buhok, kapuri-puri siya sa Diyos. Yun ang sabi ng salita ng Diyos, kapatid. Kaya kung kami sumusunod sa Biblia, sinasabi namin sa mga kapatid na babae, na ang babae, pag mahaba ang buhok, kapuri-puri siya sa Diyos. Pag ang lalaki naman mahaba ang buhok, mahalay siya sa Diyos. Kaya sa amin, ang mga lalaki nagpapagupit, ang babae hindi. Yun ay distinction na bigay ng Diyos para sa babae at lalaki na naglilingkod sa Kanya. Meron tayong outward sign. Merong physical sign kung tayo may takot sa Diyos. Ang isa sa physical sign na ang tao may takot sa Diyos, kung babae siya, hindi siya nagpuputol ng buhok. Mahaba ang kanyang buhok sapagkat kapurihan niya yun sa Diyos. Sa lalaki naman, pagka siya may takot sa Diyos, ang physical sign na makikita mo sa kanya, hindi siya nagpapahaba ng buhok. Yun po ay nasa Biblia. Nakasulat po yan sa lahat ng Biblia. Kaya lang di nila itinuturo para maraming umanib sa kanila, maraming mag-aabuloy. Kasi kung ituturo mo lahat yung nasa Biblia, yung taon, minsan ayaw nila nung nasa Biblia, ayaw nila nung bawal ng Diyos Kasi ang gusto nila, marami silang miyembro para marami silang pera. Sa amin naman po, kahit nakukonti kami, ang gusto namin, yung mga taong sasama sa amin, naniniwala sa Biblia, sumusunod. Hindi yung dadalin mo lang ang Biblia, parang dekorasyon, di mo naman sinusunod yung nasa loob, para mo na rin itinakwil ang Diyos. Pakinggan nyo sa 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayon, maliwanag yan, kapatid na Luz, Pag hindi mo sinusunod yung salita, para mong itinatakwil ang Diyos. Kaya kung ang babae po hindi mo tinatakwil ang Diyos, pipilitin mo siguro kahit medyo mahirap na yung ibinibigay niya sa yung pinakatanda ng pagsunod mo, yung pinakalambong, yung mahabang buhok, kapurihan sa Diyos yun, kahit na mahirap suklayin, siguro susundin mo yon. Yun po ang sagot natin doon.